Ako si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, taas singil sa kuryente, asahan ngayong Pebrero. ARTA nagsagawa ng inspeksyon sa mga LGU sa Metro Manila. Inflation rate sa bansa bumaba sa 2.8%. MRT3 Love Train, tampok ngayong buwan ng pag-ibig. PCG, tinalakay ang livelihood opportunities para sa mga aktibo at retiradong tauhan ng PCG. Chinese New Year, ipinagdiwang ng iba't ibang organisasyon at komunidad ng Chinoy sa Pilipinas. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, aasahan ngayong Pebrero ang pag-aray ng mga consumer dahil sa singil ng kuryente na inaasahang tumaas. Nakatakdang tumaas ang singil sa kuryente ng 57 centavos kada kilowatt hour o katumbas ng increase na 115 hanggang 287 pesos sa mga residential customers. Bukod pa rito, aasahan rin ang karagdagang pagtaas ng singil higit lalo ngayong dry season simula sa Marso. Rason rito ang pagtaas ng temperatura kung saan mas lumalaki ang demand ng mga consumers sa kuryente. Samantala, nitong kamakailan lang ay isinagawa ng Department of Health o DOH ang kapihan with the Media Forum na dinaluhan ng mga doktor at iba pang nasa health sector upang talakayin ang mga usapin ukol sa cancer bilang bahagi ng paggunita sa National Cancer Awareness Month. Tinalakay sa nasabing session ang iba't ibang uri ng cancer at ang mga karaniwang palatandaan at sintomas nito. Ang National Cancer Awareness Month ay ginugunita tuwing buwan ng Pebrero na pagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpapaigting ng cancer awareness campaigns. Ito rin ay napagpapakita ng dedikasyon ng health sector na magbigay ng impormasyon sa publiko ukol sa mga panganib na dulot ng cancer, pabulaanan ang mga kuro-kuro at bawasan ng takot at kawalan ng katiyakan ukol sa sakit na ito. Nitong kamakailan lang ay pinangunahan ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ang inaugural ceremony ng Philippines Hop-On Hop-Off o Ho-Ho Entertainment Hub kasama ng mga opisyal ng Pasay LGU at iba pang opisyal ng pribadong sektor at turismo. Tampok sa nasabing entertainment hub ang 13 itinalagang bus stop sa Ninoy Aquino International Airport Terminals 1, 2 at 3, Newport World Resorts, City of Dreams, Ayala Malls Manila Bay, Parcal, Okada Manila, Soler Resort, Lux Duty Free, MOA Main Stop, SMX Convention Center at MOA Seaside. Ayon sa DOT, sa pagdaan ng Ho-Ho sa mga lungsod ng Pasay at Parañaque, dadalhin nito ang mga turista sa mga entertainment hotspot na ipinagmamalaki ang kombinasyon ng modern entertainment complex, nightlife at mga makasaysayan at cultural na landmark. Bilang bahagi ng anti-mendicancy law, ay pinaalala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na huwag itolerate ang pamimigay ng limos sa mga nanghihingi sa lansangan. Ang ibang detalye sa ulat ni Daniza Lopez. Ipinahayag ni Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson Romel Lopez na dapat iwasan ng publiko ang pagtotolerate sa mga nanlilimos. Paliwanag niya, nagbibigay dahilan lamang ito na ipagpatuloy ng mga pulubi o nanlilimos ang ganitong gawain sapagkat ito'y parte rin ng anti-mendicancy law. Kaya't binigyang diin ni Lopez ang kalagahan ng Oplan Pag-abot na programa ng kagawaran para maihatid ang tulong sa mga nangangailangan sa lansangan. Sa Oplan Pag-abot ay layunin nito na matulungan ang mga individual sa lansangan at maibalik sila sa kanilang normal na pamumuhay at hindi maging pag-alagala sa lansangan. Binanggit din ni Lopez ang panganib na dala ng mga nanlilimos sa kalsada dahil sa pagmamaniobre ng mga driver, maiwasan lamang ang mga ito.
Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Huli ang 4 na sasakyang kolorum sa Pasay matapos isagawa ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ang operasyon na isinasagawa nito laban sa mga kolorum. Ang mga ito ay napatawan ng reckless driving, disregarding traffic sign, kung saan mayroon ding na-impound at natikitan. Sa patuloy na operasyon ng nasabing komite, sa panguhuli ay katuwang nito ang Philippine Coast Guard o PCG para mas mapaigting ang seguridad. Upang mapanatili ang ease of doing business sa mga LGU sa Metro Manila, nagsagawa ng inspeksyon ng ARTA kamakailan sa mga business permit ng kanilang mga e-boss. Ang buong kaganapan tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Nagsagawa ng on-site inspection sa mga local government units sa Kamaynilaan ang Anti-Red Tape Authority o ARTA kamakailan. Ito ay alinsunod sa Section 11 Clause ng Ease of Doing Business Law kung saan ito ay nakaugnay sa Compliance and Monitoring Evaluation Office ng ARTA. Sa naganap na inspeksyon, sinuri ang mga Electronic Business One-Stop Shop o e-boss para sa pag-renew ng mga business permit ng karamihan sa mga negosyo. Ang e-boss ay isang online platform na pinapadali ang end-to-end na pagpaparehistro ng mga negosyo upang i-streamline ang proseso ng gobyerno para rito. Ito ay sa ilalim ng inisyatiba ng Department of the Interior and Local Government, Department of Information and Communications Technology, Department of Trade and Industry at ARTA, kasunod ng Joint Memorandum Circular No. 1 Series of 2021 na ang ibig sabihin ay mga alituntunin para sa pagproseso ng mga pahintulot sa negosyo, mga kaugnay na clearance at lisensya sa lahat ng lungsod at munisipyo. Sa pagtatapos, ang ARTA katuwang ang DILG at DICT ay patuloy sa pagsasagawa ng on-site inspection sa buong bansa sa mga darating na buwan upang mapabuti ang proseso ng mga business permit at lisensya sa pagnenegosyo sa bansa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Service Administration o PAGASA, inaasahan ang ilang serye ng pag-ulan sa bansa ngayong buwan ng pag-ibig. Sa kasalukuyan, nananatiling nakakaapekto ang amihan sa extreme northern Luzon at easterlies naman sa natitirang bahagi ng bansa. Asahan ang posibleng flash floods sa mga lugar ng Batanes, Cagayan, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley, Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PNP-ACG muling nagpaalala ukol sa love scams ngayong papalapit na ang araw ng mga puso. BSP nagbabala sa mga naglipa ng fake messages galing sa nagpapanggap na PhilFos. Inflation rate sa bansa bumaba sa 2.8%. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nagpahayag ang Department of Finance sa pagbaba ng inflation rate ng bansa. Ito'y matapos ang unang buwan ng taon. Tunghayan ang mga produktong nakatulong sa resultang ito mula sa balitang dala ni Jade Buhoy. Sa pagtatapos ng unang buwan sa taong 2024, naitala ng Department of Finance o DOF ang bahagyang pagbaba sa bahagdan ng inflation sa bansa. Ang pagbaba ng inflation ay nakapasok sa target ng gobyerno na nasa 2 hanggang 4%.
Ayon sa ulat ng DOF, bumagal ang inflation sa bansa ng 8.7% kumpara sa nakaraang taon at sa buwan ng Disyembre na nasa 3.9% lamang. Ang nasabing bahagdan ay bumaba kaugnay ng mabagal na pagtaas sa presyo ng pagkain at non-alcoholic beverages. Samantala, dama pa rin ang inflation sa produkto ng bigas dahil mas mataas ito ngayong taon kumpara sa nakaraang buwan bunsod ng unti-unting pagtaas sa presyo sa pandaigdigang merkado, kasabay ng proteksyon sa kalakalan ng bansang India at masamang panahon sa Thailand, na siyang mga pangunahing tagapagsupply ng inaangkat na bigas patungong Pilipinas. Asahan naman ang pagbaba sa singil sa renta, gas at iba pang gasolina, at na rin ang mga serbisyo sa mga restaurants sa pagbaba ng inflation sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Magandang balita para sa mga na-displaced na OFW sa Saudi Arabia. Inanunsyo na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na makakatanggap na sila ng ayuda. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Makakatanggap na ng compensation o ayuda ang mga na-displaced na mga OFWs. 9 na taon na ang nakalilipas. Ayon sa mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kasalukuyan ng ipinoproseso ang pagbabayad ng Saudi Arabia sa mga empleyado ng na-bankrupt na kumpanya. Aniya 1,104 na umano ang mga checking na proseso na nagkakahalaga ng mahigit 800 milyong piso ang na-secure ng Alinma Bank patungo sa Land Bank of the Philippines na ipinadali na rin naman sa Overseas Filipino Bank. Dagdag pa niya noong November 2022 pa sa kalagitnaan ng APEC Summit sa Bangkok, Thailand, ipinangako ni Saudi Crown Prince Mohammed ang pag-asikaso sa ayuda ng mga OFW. Sa kabuuan, mahigit na 10,000 OFW ang naapektuhan ng pagkalugi ng isang kumpanya sa Saudi Arabia. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Buhat ng pinsalang dulot ng Super Typhoon Egay noong nakarang taon, nagpaabot ng 1 milyong pisong donasyon ang isang pribadong organisasyon sa mga negosyanteng naapektuhan ng bagyo sa Ilocos Norte. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Upang tulungan makabangon ang mga biktima ng pananalasa ng Super Typhoon Egay noong buwan ng Hulyo taong 2023, nagbigay ng 1 milyong pisong halaga ng donasyon ang Anvil Business Club sa pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte. Sa pangunguna ng presidente ng Anvil na si Jason Che, tumanggap ang mga entrepreneurs ng Ilocos kamakailan alinsunod sa pagsuporta sa komunidad ng Micro, Small and Medium Enterprises o MSME. Ang Anvil Business Club o kilala bilang Association of Young Filipino-Chinese Entrepreneurs ay isang organisasyon ng mga dinamikong negosyante at profesional na nakatuon sa pagtataguyod ng mga positibong halaga at pag-impluwensya sa kahusayan sa kani-kanilang larangan para sa pag-unlad ng ekonomiya at panlipunan ng bansa. Dahil dito, lubos naman ang pagpapasalamat ni Governor Marcos Manotoc sa donasyong ito ng Anvil. Dagdag pa rito ay nangako si Manotoc na pananatilihin na pasiglahin ang ekonomiya ng lalawigan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang pampubliko at pribadong sektor. Kaugnay ng kaniyang layunin ay ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto na naglalayong magbigay ng mas maraming pagkakataon sa kabuhayan sa komunidad ng mga Ilocano, partikular sa pagtatag ng Ilocos Norte MSME Incubation Center upang lumawak ang merkado ng mga lokal na produkto. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nag-anunsyo ang Bureau of Customs o BOC na ang pag-aangkat ng mga piling skincare products sa bansa nang walang lisensya mula sa Food and Drugs Administration ay pinapayagan na. Ang mga produktong ito ay gaya ng lotion, saban at sunscreen, ngunit ito'y hindi dapat lumagpas sa timbang na 1 kilo. Ang paglabag sa batayang timbang ay agarang kukumpiskahin alinsunod sa patakaran ng gobyerno. Mangyaring makipag-ugnayan sa FDA para sa karagdagang impormasyon ukol rito. Wagi ka ba
o sawi sa pag-ibig? Alinman sa dalawa ang iyong sagot, hindi ka naman mapag-iiwanan sa handog na Love Train sa Metro Rail Transit o MRT Line 3. Ito ay handog ng Department of Transportation ngayong buwan ng pag-ibig na bukod sa mga palamuting may hugot at disenyong Fed-ibig, mayroon ring programa, snacks at munting haran ng handog pagdating ng Ayala Station. Kumapit ka na this time at baka ikaw ay maiwanan na naman dahil aarangkada na ang Love Train sa parehang ruta ng northbound at southbound lanes ng MRT3. Sa papalapit na araw ng mga puso ay nag-abiso ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ukol sa talamak na modus ngayon. At ito ay ang mga love scams. Yan ang balitang hatid ni Danizel Lopez. Dahil nakitaan ng pagtaas ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang kaso ng romance o love scams noong 2023 ay pinaalalahanan nito ang publiko na mag-ingat gayong papalapit na ang araw ng mga puso. Sa tala ng PNP-ACG noong 2022 ay nasa 74 ang kaso ng love scams kung saan nakita na ito ng pagtaas noong nakaraang taon na pumalo sa 168 kaso. Ang scam na ito ay nangyayari kung saan magpapanggap ang scammer online na siya'y isang dayuhan o nasa abroad at kukuhain ito ang loob ng biktima para mapaniwala na maipapadala itong package. Ang nasabing ipapadala na package ay mayroong extra fees na siyang dapat bayaran umano ng biktima bago ito pwedeng buksan. Kaya't payag ni PNP-ACG Director, Police Major General Sidney Hernia, maging mapanuri ngayong araw ng mga puso dahil laganap din ang mga manluloko ngayong panahon. Hinikayat din niya ang publiko na magsagawa muna ng pagsusuri bago magtiwala. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Paalala sa mga nakatanggap ng mensahe sa PhilPost, mangyaring suriin ito ng maigi dahil nag-anunsyo ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa umano'y naglipa ng peking mensahe galing sa numerong nagpapanggap bilang PhilPost. Jade Buhoy para sa balita. Naglipa ng pekeng text message mula sa di umanong gumagamit ng pangalan ng PhilPost o Philippine Postal Corporation ang dapat iwasan ng publiko ngayon ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Ang nasabing mensahe ay nagpapahayag na hindi kayang maipadala ang package mula sa PhilPost kung kaya't kinakailangan na isend ang buong address sa nakapaloob na website sa text. Nagpaalala naman ang BSP sa mga bank holders na maging maingat sa mga ganitong uri ng modus. Kung nakaengkwentro naman ng ganitong uri ng insidente, mangyaring ipagbigay alam sa PNP Anti-Cybercrime Group sa pagtawag sa kanilang mga landline. Para sa bukod pang impormasyon, maaaring magtungo sa website ng BSP para malaman ang mga kaukulang scam na dapat iwasan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Iba't ibang cultural performances asahan sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa Banawe, Quezon City. PCG tinalakay ang livelihood opportunities para sa mga aktibo at retiradong tauhan ng ahensya. Gaano kalakas ang swerte sa iyo ngayong taon? Atin niyang alamin sa eksklusibong panayam kasama si Master Hans Kua. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Kamakailan ay tinalakay ng Philippine Coast Guard o PCG at Philmico Food Corporation ang mga oportunidad sa kabuhayan para sa mga aktibo at retiradong tauhan ng PCG at kanilang mga benepisyaryo. Kasama sa nasabing oportunidad na ito ang supply ng feed at harina, mga reseller programs at mga produktong karne at itlog.
Ayon sa Pangulo at CEO ng Philmico na si Tristan Aboitiz, sila ay maglalaan ng tulong teknikal at pagsasanay sa pagpapalago ng negosyo para sa mga tauhan ng PCG habang naghahanda ito para sa kanilang pagre-retiro. Asahan ang samut-saring Chinese cultural performances sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa Chinatown sa Banawi, Quezon City. Kabilang dito ang mga tradisyonal na musika at sayaw ng mga Chino, pati na rin ang Wushu Exhibition na isang competitive martial arts mula sa China. Ayon kay QC Mayor Joy Belmonte, bukod sa pag-promote ng tradisyon at kultura ng China, ay layon din ito na mapalakas ang turismo ng Banawi. Ito ang unang beses na ipinagdiwang ng QC ang Chinese New Year ng 3 araw na mula ngayong araw hanggang sa Linggo. Bago pa man sumapit ang Chinese New Year bukas, ay pinagdiwang na ito ng ilang organisasyon at Filipino-Chinese community sa kanilang naging pagsalubong sa taon ng Wooden Dragon. Kabilang narito ang kauna-unahang pagpapailaw ng money tree sa Binondo na dinaluhan ni Manila City Mayor Hanny Lacuna at iba pang opisyal ng gobyerno sa pagbubukas ng buwan. Sa naging pagdiriwang ng mga Chinoy ngayong linggo ay itinampok ang mga kultural na sayaw sa China gaya na lamang ng Dragon Dance. Hindi rin nawala sa hapag ang pinakapatok na delikasiya ng mga incheck, ito ay ang tikoy. Panibagong taon, panibagong bugso na naman ang swerte at ngayong Year of the Dragon, masasabi mo na kayang taon mo na to? Alamin sa aking eksklusibong panayam kasama ang isang feng shui expert. Akin na tong taon na to! Ito ang tumambad na mga laman ng post sa social media bago pa man pumasok ang 2024. Tila ba inaangkin agad dahil sa swerteng inaasahan sa panibagong taon. Pero ating kumpirmahin kung may swerte nga bang dala ang Year of the Wooden Dragon sa'yo sa perspektibo ng feng shui. Kyonghi, what's up? Ako po si Master Hans Kua, ang inyong pambansang feng shui expert. Welcome to the Year of the Wooden Dragon. Ayon kay Master Hans Kua, ngayong Year of the Wooden Dragon ay dapat na maging strategist at planner ka dahil sa katangian na wooden na hango sa konsepto ng puno na it takes time na magbunga ang mga sanga nito. Ngunit kung iuugnay ito sa katangian ng dragon, ang dragon characteristic is attack mode siya. Posibleng may opportunity, mabilisan dumating, pero mabilisan din siyang mawawala. Pag may opportunity, let's grab the opportunity, let's make it happen. At sa sandaling ito, atin ang kumpirmahin kung taon mo na nga ba ito pagdating sa pera, kalusugan at love life. Sa mga pinanganak ng Year of the Rat, usapang pera, money star activated. Usapang love life sa Year of the Rat, fertility, magandang taon to na mag-baby dragon. Usapang kalusugan, bantiyan ng lungs. Ox naman tayo. Pagdating sa opportunity, sa money, sa career, sa businessman, sa usapang pera, opportunity, ang ox. Sa love life, relationship, very good din. Sa kalusugan naman, heart, ang dapat bantiyan ng mga ox. As tiger naman tayo, usapang pera, meron naman siyang blessing. Kaya naman share your blessing, be a blessing sa ibang tao para mag-pour ang blessing sa'yo. Usapang love life, may blessing din, another baby din parating na dragon sa mga Year of the Tiger. Also, sa Year of the Tiger ngayon taon na to, sa kalusugan naman intestinal ang dapat bantiyan. After the Tiger, ito naman ang Year of the Rabbit. Ang mga rabbit naman ngayon taon na to, nasa kanila naman ang aspect sa pera, ang victory at success star. Maging hands-on sa career, hands-on sa negosyo, para hands-on din sa swerte. Ang pag-ibig naman ng mga Year of the Rabbit, magandang taon to, magpakasal. Year of the Dragon yung taon na to, usapang pera, invest sa health. Usapang pag-ibig, emotional masyado, conflict na magkakos siya ng issue, kalusugan is weak. After ni Dragon, ito naman Year of the Snake. Usapang pera, invest din sa mga health insurance, invest sa kalusugan. Usapang pag-ibig, magandang year to sa relationship, pero dahil pabago-bago o emotional or walang gana ang snake ngayon, yun ang magiging cause ng issue ng away na magpartner. Health is weak. Year of the Horse naman tayo, activated ang scam, cheating, betrayal pagdating sa pera. If it's too good to be true, it's not true.
Usapang love life, posibleng lokohin kayo ng partner nyo. Kalusugan naman, bantayan ang may kinalaman naman sa baga or lungs. Year of the sheep at year of the goat, they share stars for output, achievement, and long-term success. Usapang pera, year of the sheep, mag-invest sa long-term goal plan or investment. Usapang pag-ibig, fertility star activated. Usapang kalusugan, be active and be happy. Year of the monkey naman tayo, ang kanyang creativity ay magdadala ng stability sa kanyang trabaho, sa kanyang negosyo. Gamitin ang social media para magkaroon ng mga projects. Sa pag-ibig naman, very good year. Magpakasal, very good year. Magka-baby dragon. Ang rooster ang best friend ng year of the dragon. Aspetong pera, opportunity star is very good. Usapang love life, very, very good din. Usapang opportunities, very good sa year of the rooster. Rooster, kailangan nyo ng sunlight, kailangan ng sleep. Bantayan ang may kinalaman naman po sa diabetes at cholesterol. Year of the rooster this year, very good. Ang year of the dog ang susunod ni rooster, kalaban siya kasi ng year of dragon, bawal mag-display ng tinatawag nating dragon. Ang year of the dog, usapang pera, not your year to be aggressive. Sa year of the dog, usapang love life, activated ang love star if you're single. If you're married, pagiging malandi will bring in relationship separation. Year of the dog this year, hindi maganda mag-baby. Sa negosyo, sa pera, slow down, think carefully. At ang year of the pig, ang last sign natin, may exam star siya sa career. Ibig sabihin kung mag-exam siya, malaking chance na makapasa. Mag-aaral maigi para makapasa. Ang year of the pig also, meron siyang love star. Sa love star, very good. Kalusugan ng pag-ibig, bantayan. Ang may kinalaman sa uric acid, bantayan. May kinalaman sa mga intestinals, liver or spleen ang dapat bantayan ng year of the piggy. Oh, matapos mapakinggan ng Feng Shui Horoscope Forecast, talagang sa inyo na nga ba talaga ang taon na ito? Ngunit may paalala si Master Hans Kua. Pero sa akin naman sa Feng Shui, again, hindi tayo para mamilit ng paniniwala niyo po. Ito po ay isang science kung saan gusto ng mga swerte. Kaya po gumagawa ng swerte niyo po dahil nasa inyong mga kamay, nasa lalay, ang inyong mga tagumpay. At ito ang horoscope forecast para sa Year of the Wooden Dragon. Ako si Francis Riudique, bumabati ng Kong Hei Fat Choi at nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang mga recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, taas singil sa kuryente, asahan ngayong Pebrero. ARTA nagsagawa ng inspeksyon sa mga LGU sa Metro Manila. Inflation rate sa bansa bumaba sa 2.8%. MRT3 Love Train tampok ngayong buwan ng pag-ibig. PCG tinalakay ang livelihood opportunities para sa mga aktibo at retiradong tauhan ng PCG. Chinese New Year, ipinagdiwang ng iba't ibang organisasyon at komunidad ng Chinoy sa Pilipinas. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.